ako sa boteka. Sorry hinahanap niyo pala ako kasi napatagalaw sa pagkain eh. Okay lang. Pero alam niyo ba, pwede tayong gumawa ng art maski dito sa kusina. Ha? Sa kusina? Kasi dito sa art school, pwede tayong gumawa ng obra maestra kahit saan. Ano po? Oka maestra? Pwede rin. Pwede tayong gumawa ng art mula sa okra. Papakita ko sa inyo Nandito lahat ng gagawin natin ngayon. Una, gagawa tayo ng stamps mula sa gulay kagaya ng carrots, okra o bell pepper. Pangalawa, gagawa tayo ng lalagyan ng sulat na gawa sa karton. At pangatlo, may magpapakita sa atin ng pagpinta na ang gamit ay kape. Kailangan na maghanap mga gulay. Oo, pero magpaalam muna kay nanay o tatay bago nyo ubusin ang laman ng kusina ninyo, ha? Siyempre naman, kuya. O ihanda na ninyo ang mga gulay kagaya ng okra, carrots, bell pepper o anumang pwede natin gamitin. Ilabas nyo rin ang pangpinta kagaya ng watercolor o poster paint. Tapos, ano pa ba? Saan namin nilalagay yung stamp? Tama! Yung folder, envelope o anumang pwede natin lagyan ng design. Tapos, balikan ninyo ako pagkatapos ng break, ha? Sige, bibilisan ko. Cool. Alam nyo, pag may nagluluto ng gulay sa bahay, may bahagi sa gulay na hindi naman kinakain. Kaya tinatapon na lang ang mga ito. Sayang naman. Oo nga, sayang. Kaya ngayon, gagawa tayo ng paraan para magamit ang mga ito. Gaya nitong okra, itong dulo, hindi natin kinakain. Kaya pwede natin hingin kay nanay at ito ang ating magiging stamp. Yan. Ang una natin gagawin, kukuha tayo ng pangkulay na lalagay natin sa isang platito. Pwede tayong gumamit ng poster paint, watercolor, food coloring o jobus na mabibili ng 2 piso lang sa palengke. Ilalagay natin sa isang platito at haluan natin ng tubig. Dahil ito. Ngayon, kukunin natin ang dulo ng okra at isasawsaw natin sa pangkulay. Pagkatapos nun, isa-stamp na natin siya sa ating folder. At dahan-dahan para hindi kumalat ang pangkulay. Makikita mo yung dulo ng okra, meron siyang design. Meron siyang buta sa gitna na lalabas sa stamp. Kaya nagmumukha siyang bulaklak. Bago kayo mag-stamp, subukan niyo muna ang stamp sa scratch paper para hindi kumalat ang kulay. Pwede rin tayong gumamit ng iba pang kulay kagaya nitong dulo ng talong. Sasawsaw naman natin siya sa kulay asul. Itong talong, ginamit ko din siya sa dilaw. Kaya may halong dilaw at asul. Yung halo, parang maganda, parang kasama na yun sa disenyo. Pwede rin tayong gumamit ng daliri para kulayan natin yung gitna ng talong. Lalagyan natin ng maliit na bilog sa gitna ng ating bilog. Ngayon naman, gagamit tayo ng dulo ng bell pepper. Sasawsaw natin siya sa berde. At ang labas niya, para siyang outline ng bulaklak. Mamaya, pwede nating dagdagan ng kulay na ang gamit ay ang daliri. Ito ang bell pepper na ginamit kanina sa chop suey, pero ginamit ko ang dulo ngayon para gawin natin stamp. Yan. Ngayon naman, dadagdagan natin ng disenyo na ang gamit ay daliri. Maski daliri, pwede kayong gumawa ng art. Daliri at patapon ng gulay. Tapos, ipapatuyo natin siya ng kaunti para madagdagan natin ng iba pang kulay at disenyo. Yan ito. Maganda rin yung matubig-tubig. Para siyang watercolor. At ngayon naman, gagamitin natin ang dulo ng carrot.
Ito, hiniwa ko ng ibang klase. Linagyan ko ng X at ginawa ko siyang parang bulaklak. Kapag gusto nyo ng ganitong disenyo, ipagawa nyo sa mas matanda. Sasawsaw natin sa kulay. At siya ang ating gagawing stamp. Dahan-dahan gagawin para hindi kakalat ang kulay. Ngayon ko lang gagamitin ang disenyong ito kaya hindi ko alam anong lalabas. Yan. Ibang klaseng disenyo ang lumalabas. Ang gagawin naman natin, lalagyan natin ng bilog. Bilog na asul. Pwede nyo rin dagdagan ng linya at mga tuldok para lalong gumanda ang ating disenyo. Yan. Yan. Tapos na ang ating folder. Meron tayong folder na ang disenyo ay gamit ay mga stamps na galing sa gulay. Gumamit ako dito ng okra, ito naman talong, at ito bell pepper, at ito naman carrot. Tapos dinagdagan ko ng linya para mabuo ang ating folder design. Meron pa akong ibang ginawa, papakita ko sa inyo ha. Envelope na ang gamit ay talong. At meron ding gift wrapper, ang gamit ko naman bell pepper. At ito naman, isa pang folder at ang gamit ay ang carrot, dulo ng carrot. At ito, gumawa rin ako ng poster at ang ginamit ko, iba-iba, mga talong at carrot para maka-design ng isang poster. Kahit ano ba pwede gamitin? Oo naman, kung gusto nyo, ipadala nyo sa akin ang mga tapos ninyong stamp artwork. Mas kakaiba, mas maganda. Saan po namin ipapadala? Ipadala nyo sa Art is Cool, P.O. Box 2123, 1161, Central Post Office, Diliman, Quezon City. Pwede nyo rin idaan ang mga ito sa mga Pape Melroti outlet na malapit sa inyo. Sige, susoli ko muna to sa kusina at kayo naman, ihanda nyo ang malilit na kahon at tinidor. Basta, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Balik kayo ah. Kuya, di pa kayo tapos kumain ng almusal? Tapos na ako kumain ng almusal. Kumakain ako ng carrots. Masustansya to. Ano po yan nigagamitan nyo ng tinidor? Ito? Nagpipinipin ako. Gamit ang tinidor? Oo. Alam niyo naman sa art is cool, maski ano pwede natin gamitin para gumawa ng art. Pati po tinidor? Pati tinidor. Ayaw niyo maniwala? Tara, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo, isang pahid lang ng tinidor, 4 na linya na yung nagagawa. Oo nga. Siya ang magiging design ng ating lalagyan ng sulat. Eh ano po gamit nyo dyan? Kailangan natin karton kagaya nito, maliliit na kahon, stapler, marker, gunting, tape, at pintura. Ang una natin gagawin, kunin ang marker at dodrawingan natin ang kahon. Magdodrawing tayo ng tatsulok dito sa gilid. Okay? Tapos magdodrawing din tayo ng isa pang tatsulok sa kabilang gilid. Ayan. Sa harap naman, magdodrawing tayo ng parihaba. Ayan. So, kunin ng gunting at yan ang gugupitin natin. Dapat maingat sa paggamit ng gunting. Pag hindi nyo kaya, ipatulong sa mas maganda. At yan ang labas. Meron na tayong paglalagyan ng mga sulat. Ngayon, gagawa tayo ng label. Kukuha tayo ng bilog na bagay na kakasya sa ating kahon. Ganito. Ayan.
ito ang ititrace natin sa papel. Okay? Ito ang gugupitin natin. Ito ang ating magiging label na ilalagay natin sa kahon. Kumuha ng tape at didikit natin ang label sa kahon. Ngayon naman, kumuha ng stapler, kakabit natin siya sa karton. Meron na tayong lalagyan ng sulat para kay tatay, nanay, at ito para sa akin. Lalagay ko yung pangalan ko. Kuya Robert. Tapos, lalagyan ulit natin ng disenyo na ang gamit ay tinidor. Ganyan, isang pahid lang, 4 na linya na yung nagagawa. Wow! Yan, meron na tayong disenyo na gawa sa tinidor. Alam nyo, pwede rin tayong gumawa ng drawing na ang gamit ay tinidor. Pakita ko sa inyo. Sige po! Yan, meron tayong tinidor at drawing tayo. Parang gumagamit tayo ng 4 na ballpen sa isang pahid. Para tayong shading gamit yung tinidor. So, maski tinidor, pwede rin yung gamitin para mag-drawing. Hindi nyo kailangan bumili ng brush. Tapos, gagawa tayo ng dagat kung saan siya lumalangoy. Subukan nyo ito sa bahay, ha? Tapos ngayon, pwede kayong kumuha ng tinidor yung sa mga fast food. Huwag nyo itapon. Huwag nyo ituwi. Tapos pwede kayong gumawa ng art. Yan. Meron tayong isda na lumalangoy sa dagat. Meron pa akong ginawang ibang drawing. Papakita ko sa inyo, ha. Yan, may ginawa akong puno. Mga berdeng dahon. Tapos meron ng lumilipad na ibon. May isa pa. May ginawa rin akong araw na may mukha. Yan, tinidor lang ginamit ko dito. Ginamit ko yellow, asul, at berde. Ayan. Cool! Gamit ang tinidor? Tama, pero siguraduhin lang ninyo na pagkatapos nyo gamitin, dapat hugasan ng mabuti. Pero Kuya Robert, mukhang meron pa kayong dapat hugasan. Bugot sa tinidor nyo. Ano yun? Yung ilong nyo po. Ilong ko? Oo nga, no? Sige, maghihilamos muna ako. Kita tayo ulit mamaya. Ako si Deodato Antonio Luna Arellano or Datu Arellano, visual artist. Nagpipinta ako, pero hindi ko ginagamit yung mga pangkaraniwang materyales tulad ng watercolor, oil, mga ganyan. Ang ginagamit ko, kape. Paano magpinta using coffee? Titimpla ako ng kape, pero matapang, saka walang asukal para hindi lang gamin yung painting ko. Tapos niyan, hahanda ako ng papel. Kahit anong papel, pero ang paborito ko watercolor paper para hindi madaling mapunit. Tapos papahirang ko lang ng kape. Yung papel. Ayan. Tapos, pag napahid ko na yung kape, ito ngayon yung extra ingredient sa painting ko. Mga pako na kinakalawang. Yan, tapos nito, babasahin ko yung mga pako. Yan. Pagkatapos nito, hahayaan ko lang na matuyo ang lahat. Yung pako, yung kape, yung papel. Tapos bukas,
magugulat na lang ako dun sa kalalabasan nito. Yan, so talagang eksperimento lang. Yan o. Bahala na yung viewer kung anong makikita niya dito sa mga kalokohan kong ito. Kuya, ano po art project yan? Ha? Wala na, nagliligpit na ako. Tapos na po. Tapos na! Wala na tayong oras at dapat pagdating ng magulang ko, malinis na ang bahay. Kayo rin, pagkatapos ninyo gumawa ng art, dapat magligpit kayo ha. Tapos na ako maglitet, kuya. Pwede pa pong isang project? Naku, hindi na, wala na tayong oras. At, teka, ano to? Meron tayong liham galing kay Kathleen Joy. At gusto niya mag-peer masterpiece ako. Ayun, for masterpiece. Huli na po yan, kuya. Peer masterpiece? Sige na nga. Malakas kayo sa akin eh. Peer masterpiece para kay Kathleen Joy. Yan! Ang galing. Salamat, kuya. Walang anuman. O ipapaalala ko lang sa inyo, kung gusto nyong sumulat sa akin o ipadala ang artworks ninyo, ipadala sa Art is Cool, P.O. Box 2123, 1161, Central Post Office, Diliman, Quezon City. O i-email nyo ako sa artis-cool@probprod.com. Sa susunod na Sabado ulit, ha? O sige, magliligpit muna ako. Paalam. Pasok na kayo sa bodega ko para makapag-umpisa na tayo magpinta. Wow, magpipinta tayo ngayon? Oo, kaya ihanda na ninyo ang pintura at paintbrush dahil... Nako! Bakit? Wala pong paintbrush eh. Walang problema yon. Pwede tayo magpinta na ang gamit ay ang ating daliri lang. Paano po? Ganito. Ang gagamitin natin na pintura ay watercolor. Kaya ito ang watercolor natin at tubig. Lagyan natin ng tubig ang ating daliri at lagay natin sa watercolor.
Medyo palalambutin natin ang watercolor para matunaw siya. Ngayon, bago tayo magpintura, mag-test muna tayo kung paano ang pahid ng watercolor. Lagay natin dito para siyang malaking marker kapag ang gamit ay ang ating daliri. So, paminsan-minsan, lagyan natin ng tubig. Kung mapapansin nyo, kapag maraming tubig at malabnaw, mas maputla ang mga kulay. Tingnan nyo. Maputla. Pero kapag malapot, maraming watercolor, mas matingkad. Ano? Mas matingkad siya. Yung watercolor transparent. Kaya kapag magpapatong ka ng kulay, makikita yung mga kulay na pinagpatungan ninyo. Siguro pwede na tayo magsimula magpintura. Ang gagawin kong drawing ngayon, gagawa ko ng pawikan. Ang gagamitin kong kulay ay berde. Ngayon, kapag magpapalit tayo ng kulay, dapat linisin natin ang ating daliri para hindi marumihan ang mga kulay. Gawa tayo ng korteng pabilog. Ito ang magiging shell o yung likod ng pagong. Habang pinapatuyo natin yan, pwede natin gawin ang kanyang paa. Ito. Ngayon, ang paa ng pawikan, ganito, pahaba. Para nakakapaglangoy siya, diba? At yung paa niya sa likod, mas maikli. Tapos yung kabila, at yung paa niya sa likod, mas maikli. Yun. Diba? Tapos lagyan natin ng maliit na buntot. Siyempre, lagyan din natin ng kanyang ulo. Lagyan din natin ng kung saan siya lumalangoy, yung dagat. Lagyan natin ng tubig para mapuno ating background. Dito siya lumalangoy. Ngayon, kapag gusto niyong gumawa ng mas maliit na detalye, pwede niyong gamitin yung dulo ng inyong daliri. At kapag kailangan niyo gumawa ng mas malaki, yung buong daliri ang gagamitin niyo. Kung mapapansin niyo, linalagyan ko ng maraming tubig para mas maputla siya at lalo nga angat ang ating pawikan. At dahil gusto ko pang gumawa ng mas maliliit na detalye at hindi na kaya ng aking daliri, gagamit na ako ng colored pencil. Gumawa tayo ng kulay berde at gagawa tayo ng mga detalye sa liig ng ating pawikan. Ayan. Tapos lagyan natin ng mata at bibig. Kulayan din natin ang kanyang shell o likod ng ating pawikan. Ayan. Lagyan pa natin ng ibang kulay. Lalagyan natin ng detalye naman ang dagat kung saan siya lumalangoy. Lalagyan natin ng alon, ang dagat kung saan lumalangoy ating pawikan. Tapos na ang ating drawing. Ang pawikan natin na lumalangoy sa dagat. Madali lang po pala. Dapat lang dahil lahat ng gagawin natin ngayong umaga, kaya niyong gawin sa bahay. At mag-eksperimento tayo ng pagpinta na ang gamit ay iba't ibang mga bagay na mahanap niyo lang sa bahay. Gaya ng ano po? Papakita ko sa inyo sa bulletin board. Tara. Magpipinta tayo na ang gamit ay patpat, lumang sipilyo, balahibo ng manok, at lumang sponge. Sigurado kayo, kuya? Siguradong sigurado. Kaya tandaan nyo kung ano yung hahanapin nyo, ha? Patpat, lumang sipilyo, balahibo ng manok, at lumang sponge. Kaya pagbalik nyo, pwede na tayo magsimula magpintura.
Alam nyo ba na higit pa sa pangkamot sa likod, pamimingwit ng isda at magic wand, may iba pang gamit ang patpat? Sigurado ka talaga, kuya? Patpat ang ipampipinta natin? Akong bahala sa inyo. Kaya kapag handa ng inyong pintura, papel at patpat, pwede na tayo magsimula mag-stick painting. Magpa-practice muna tayo para makita natin kung paano tayo gagamit ng patpat sa pagpintura. Yan. Kung makikita nyo, pwede tayong gumawa ng matabang linya. Pero, kung mapapansin nyo, pwede rin gumawa ng manipis. Manipis, mataba, manipis. Pwede tayo gumawa ng linya na zigzag, na makapal at manipis. Tapos pwede rin tayong gumawa ng linya na paalon, na manipis at makapal din. Yan. Pwede na tayo magsimula magpinta, nakapag-practice na tayo. Magpipinta tayo ng isang puno. Gagawa tayo ng mga sanga ng ating puno. Kung makikita nga ninyo, ginagamit ko yung gilid ng ating patpat para makagawa ng mas manipis na linya. Yan. So, makapal na linya para makagawa ng katawan ng ating puno. Gawa pa tayo ng manipis na mga sanga. Yan. Lagyan natin ng dahon ang ating puno. Ayan. Meron na tayong mga berdeng dahon. Aming berdeng dahon. Ginagamit ko ang gilid ng patpat. Pwede rin gumamit yung kanto ng patpat. Papakita ko sa inyo. Pupunuin muna natin ng dahon ang ating puno. Pero sa giant, ginamitan ko ng asul ang katawan ng ating puno para mas makulay. Ngayon, dahil gusto kong lagyan ng mas manipis na detalye, ang gagamitin ko yung isang kanto ng patpat para siyang manipis na marker. Papakita ko sa inyo. Lalagay tayo ng maliliit na linya. Diba? Mas manipis siya. Makikita ninyo, pwede tayong gumawa ng mas madetalyadong mga dahon. Ngayon, gagawa naman tayo ng damo sa ilalim ng ating puno. Meron na tayong painting na ang gamit ay patpat. Pero parang gusto kong lagyan ng mensahe rito. Siguro ilalagay ko magtanim ng puno. Kaya ang gagamitin ko uli yung dulo ng ating patpat. Dito. Tapos na ang ating painting na ang gamit ay patpat. Maganda ba? Ang ganda naman pala, kuya. Kahit ano naman ang gagamitin niyo sa pagpinta, mapadaliri o patpat, magiging maganda. Basta lang pagganahin ninyo ang inyong imahinasyon. At marami pang mga bagay dyan na pwede niyong gamitin. Buksan niyo lang ang inyong mga mata. Kuya, sinong kikilitiin mo? Oh, hindi magpipinta ako. Balahibo ng manok. Pwede po ba yan? Oo naman.
Sige kuya, mag-paint na tayo. Sige. Lagyan natin ng tubig ang ating watercolor para matunaw. Tapos, itong dulo ng ating balahibo, yan ang gagamitin natin. Magpa-practice muna tayo para makita kung anong klaseng linya ang lalabas sa paggamit ng balahibo. At kung makikita ninyo, pwede tayong gumawa ng manipis na linya at pwede rin gumawa ng makapal na balahibo na linya. Yan, parang may balahibo ang mga linya. At pwede rin tayong gumawa ng manipis na linya. Depende sa paghawak ng balahibo. Tapos, makapal na may balahibo. Diba? Nakapag-practice na tayo, kaya pwede na tayo magsimula mag-painting. Lalagyan natin ng tubig at pintura ang ating balahibo at magpipinta ako ng manok. Lalagyan natin dito ang ulo ng ating manok. So, gumagawa tayo ng manipis na linya. Tapos, pababa, matatabang linya. Ito ang maliit na ulo ng manok. Tapos ito naman ang kanyang katawan. Bagay na bagay yung paggamit ng ating balahibo. Dahil maraming balahibo ng manok. Meron siyang buntot na malaki. So, gumagamit tayo ng makapal na linya na balahibo. Ayan. Ngayon, gawin natin yung kanyang pakpak. Ayan. Ito. Tapos, yung kanyang paa. Gagawin nating manipis. Kaya yung paghawak ng balahibo, ganito. Tapos yung isa pa, yung isa pang paa. So, depende lahat yan sa paghawak ng balahibo. Parang ibang klaseng paintbrush, ano? Ngayon, gagawin natin ang palong ng manok. Lilinisin muna natin yung balahibo para hindi maghalo ang mga kulay. Lalagyan natin ng pula para gagawin natin pula ang palong ng manok. Ito, itaas ang kanyang ulo. Tapos, kulayan din natin yung ilalim ng kanyang tuka. Yan. Tapos, lagyan na rin natin ng kulay dilaw ang tuka ng manok. At gagamitin natin yung kabilang dulo ng balahibo dahil gagawa tayo ng mata. Ang gagamitin natin kulay, itim. Dati, balahibo ang ginagamit pang sulat. Pwede natin gamitin ulit para sa pagpinta. Gagawa tayo ng mata ng ating manok. Ayan. Ayan. Gawa ng painting natin ng manok galing sa balahibo ng manok. Ayan. Tapos ang ating painting. Maganda ba? Maganda po kuya. At kakaiba pa. At mas kakaiba, mas maganda. Kaya mag-isip na kayo kung anong pwede niyong gamitin. At sabay-sabay natin gagawin, ha? Ayos yan kuya Robert. Ayos. Sandali lang kuya. Oh, bakit? Lumat madumi na ang sipilyo nyo. Kailangan nyo na yun palitan bago kayo magsipilyo. Tama kayo dyan. Ang luma at maruming sipilyo ay maaaring makapinsala sa ngipin at dilagid ninyo. Dapat pagkaraan ng ilang buwan, pinapalitan ninyo yan. Pero okay lang gamitin natin to ngayon. Bakit po? Dahil gagamitin natin to sa pagpinta. Ganito yan. Lalagyan natin ng pintura ang ating sipilyo. Tapos magpa-practice tayo para makita natin kung anong klaseng linya ang lalabas ang gamit ay sipilyo. Makikita ninyo mga mabalahibong linya na marami. Parang buhok ang linya na lumalabas sa paggamit ng sipilyo. Pwede tayong gumamit ng sipilyo ng ganyan. Mga buhok-buhok. Parang balahibo. Pwede tayong gumawa ng buhok. Pwede gumawa ng damo. Ayan. Dahil alam na natin kung anong klaseng linya, umpisahan na natin ang pagpinta. Gagawa ako ng drawing ng bata at daladala niya yung kanyang aso. Gagawin natin ang buhok ng bata. Gamit ay ating sipilyo. Ayan. Nakatayo ang buhok ng bata.
At gagawin din natin ang balahibo ng kanyang aso. Gagawin natin ganyan. Balahibo ng kanyang aso. Yan. Hawak-hawak ng bata ang kanyang aso. Tapos, lagay natin ang buntot ng aso. Dito. Yan. Tapos, kung gusto nyo mas matingkad ang kulay, lagyan pa ng mas maraming watercolor. At para madagdagan natin ng detalye, ang gagamitin ko yung balahibo na ginamit ko kanina. Yung isang dulo. Lalagyan natin ng pintura ang ating balahibo. Ngayon, gagamitin natin yung dulo ng balahibo dahil gusto kong gumawa ng manipis na linya. Ganito. Mag-drawing tayo ng kanyang tenga. Yan. Ang kabilang tenga. Yan. Ang mata. Yun, nakatingin siya sa kanyang aso. Kabilang mata. Yan. Kanyang ilong. Kanyang bibig. Ang ngiti siya. Huwag natin kalimutan ang kilay. Lagyan na rin natin ang kanyang buong mukha. Meron na tayong batang may buhok na nakatayo. Tapos yung alaga naman niyang aso, lalagyan natin ng kanyang mata. Nakatingin sa batang amo niya. Natin ng ilong at nguso. Lagyan din natin ng kanyang tenga at mga paa. Kompletuhin na natin pati na ang katawan ng ating bata. Ilalagyan na lang natin ng pintura at tubig kapag kulang ang balahibo. Hawak-hawak ng bata ang alaga niyang aso. Ayan. At alam niyo ba, pwede rin natin gamitin ang lumang sipilyo sa pagpinta ng background. Napakita ko sa inyo. Lalagyan natin ng pintura ang sipilyo. Ang gagamitin ko naman kulay dilaw. Ngayon, kakaiba ang paggamit ng sipilyo. Papakita ko sa inyo. Ang gagawin natin, gamit ang hinlalaki, gaganituhin natin ang bristles ng sipilyo. So, kung makikita ninyo, parang spray natin ang ating pintura gamit ang toothbrush. Para tayong may ginagamit na ang tinatawag na airbrush. Pero toothbrush ang gamit natin. Lagay tayo ng ibang kulay rosas. Mag-spray tayo sa background. Meron mga maliliit na tuldok ng pintura. Dapat ingat sa paggawa nito dahil marurumihan yung pati yung mesa ninyo. Baka pati kayo malalagyan ng pintura. Ayan! Tapos na ang ating drawing. Ang gamit ay lumang sipilyo at balahibo. Dapat hindi ko pala itapon ang lumang sipilyo ko. Tama. At halos lahat ng bagay pwede niyong i-recycle. Kaya, magsisipilyo muna ako ha. Kuya, Huwag kayong mag-alala. Ibang sipilyo ang gagamitin ko. Magkita tayo ulit mamaya. okay kuya. Para sa huli nating project, itong sponge ang gagamitin natin sa pagpinta. Ang gagawin natin, ikakabit natin ang sponge sa dulo ng patpat. Ang gamit ay rubber band, kagaya nito. Parang gagawa tayo ng paintbrush, pero imbis na balahibo, sponge ang nasa dulo. Meron na tayong paintbrush, pero sponge ang gagamitin natin. Ngayon naman, gagawa tayo ng tinatawag na stencil. Gumawa tayo ng papel, tutupi natin sa gitna, at gagawa tayo ng butas na bilog. Gumawa ako ng butas na bilog dahil ang painting na gagawin natin ngayon, painting ng mga planeta. At ito yung gagamitin natin. Tapos, lagyan natin ng pintura ang ating paintbrush. Ito. So, may pintura na ang ating sponge. Ngayon, yung butas na ginawa natin kanina, ipapatong natin yan sa isa pang papel. Yung sa papel na lalagyan natin ng pintura. Lalagyan natin ng pintura ang butas. Ayan ito. Ayan. Lalo na yung gilid ng butas, lalagyan natin ng pintura. Tapos ang lalabas niyan, magmumukha na siyang planeta. At kapag tinanggal natin ang papel na may butas, ganito yung labas niya. Yan. Meron na tayong planeta na bilog.
gawa pa tayo ng dalawa pa. Gagamitin natin uli yung ating stencil na butas. Lalagyan natin ng ibang kulay. At gawin natin uli yung ginawa natin kanina. Lalagyan natin ang gilid ng ating stencil ng kulay. Yung gitna ng bilog, pwedeng di gaanong maraming kulay para kunyari may shading ang ating bilog. So may isa pa tayong planeta, iba naman yung kulay. Tingnan nyo. Yun. At gumawa pa tayo ng isa pang planeta. Dito naman sa tabi ng kulay asul na planeta. Gagawin nating berde. Pwede rin kayong gumawa ng stencil o butas na iba't ibang hugis para makagawa ng iba naman klaseng painting. Yan. Berde namang planeta. Dadagdagan natin ng detalye. Ang gamit ay ang balahibo na ginamit ko kanina. Magdo-drawing tayo ng planetang Saturn. Di ba yung planetang Saturn? May mga bilog na umiikot sa planeta. Pag hindi kayo marunong mag-drawing ng planeta, pwede kayong tumingin sa mga libro o encyclopedia para meron kayong gagayahin. Tapos, pwede rin tayo mag-drawing spaceship. Siguro dito tayo magdo-drawing. Tapos, gamitin nyo lang ang inyong imahinasyon kung anong korte at hugis ng inyong spaceship. Gawa rin tayo ng mga bituin. Yung mga bituin, gumagawa lang ako ng mga korting X. Hana silang mga bituin. Ngayon naman, lalagyan natin ng pintura yung kabilang dulo ng ating balahibo dahil lalagay tayo ng usok at apoy galing sa ating rocket ship. Lumalabas ang apoy at usok galing sa rocket ship. Parang gumagalaw ang ating rocket ship, diba? Parang gumagalaw ng paikot. Ayan, meron na kayong kakaibang painting mula sa kakaibang kagamitan. Ano pa pong kakaiba ang gagawin natin ngayon? Isang kakaibang paalam. Paalam! Gusto kong maglaro pero di ko magawa. Gusto kong maglaro, di ko magawa. Bakit? Labo kasi akong kalaro eh. Di bale, andito naman ako eh. Ayaw nyo ba akong kasama? Naku, hindi po kuya. Ano kayang gagawin natin ngayong umaga? Gusto ko pong mag-drawing pero gusto ko po kakaiba. Kakaiba ba kanyo? Bahala si Kuya Robert dyan. Ano pong gagawin natin kuya? Papakita ko sa inyo. Doon tayo. Ngayong umaga, magtuturo ako ng printmaking. Ang una natin gagawin, ang pagkuskos o tinatawag na rubbings. Pangalawa, gagawa tayo ng prints na ang gamit ay stamping. At pangatlo, gagawa tayo ng print sa tinapay. Ang sarap! Ay, ang saya pala. Kaya maghanda kayo ng papel, crayons, pandikit, at mga malilit na bagay katulad ng barya, mga gamit na palito ng posporo, at kung ano-ano pa. Okay? Opo kuya. At mamaya pagsisimulaan na tayo.
Tama. Pero paano nyo alam yun? Basta. Kayo talaga. Mamaya ha. Tumingin lang kayo sa paligid nyo at marami na kayong mapagkukunan ng disenyo. Gaya ng ano po? Gaya nito, meron akong mga tuyong dahon. Ito naman, nakuha ko to sa likod ng bahay namin galing sa isang malaking puno. Meron akong gunting, mga susi, mga barya, mga gamit na palito ng posporo, mga takip ng garapon at lata. Ah, alam ko na po yan, kuya. Talaga? Lalagyan po natin yan ng pintura at isa-stamp natin. Pwede rin, pero meron pang mas madaling paraan para gumawa ng disenyo. Paano po? Papakita ko sa inyo. Kumuha tayo ng crayons at papel. Tapos ipapakita ko sa inyo paano ang pagkuskus o tinatawag na rubbings. Gaya nitong mga tuyong dahon, lalagay natin dito sa likod ng papel at papatong natin yung papel. Kumuha tayo ng crayons, tapos pwede natin ikuskus ang crayon para lalabas ang tuyong dahon na nasa likod ng papel. Kita nyo? Lumalabas ang tuyong dahon. Yung parang texture na tinatawag, lumalabas. Tapos, galing dito, pwede kayong gumawa ng disenyo. Papakita ko sa inyo ha. Pwede tayong gumawa ng isang disenyo ng puno. Ito ang ginawa ko na galing sa tuyong dahon. Pwede rin tayong gumamit ng iba pang mga bagay. Gaya nitong lata, lalagay natin dyan, tapos papatong uli natin ang papel. Kumuha naman tayo ng ibang kulay. Tapos pwede rin tayong gumawa ng isang bilog. Ganyo? Ayan. At galing dito, meron akong ginawa kanina. Papakita ko sa inyo ha. Gumawa ako ng drawing ng kwago. Itong mata niya, galing sa bilog ng lata. Ito naman, yung itim ng mata, galing sa barya. Itong tuka ng ating kwago, isang paper clip. Tapos itong nasa kanyang katawan, spiral ng notebook. Itong pakpak niya, galing sa nakuha ko sa puno. Yan ang tinatawag na rubbings o pagkuskus. Itong gunting, pwede rin natin gamitin sa pagkuskus. Lalagay natin yung gunting dito sa ilalim ng ating papel. Kuha tayo ng crayons at kukuskus natin. At yun nga, lalabas ang ating gunting At galing dyan, pwede tayong gumawa ng disenyo uli. Papakita ko sa inyo. Meron akong ginawang ibon. Ayan, ginamit ko yung gunting para sa kanyang mata at tuka. Tapos dito, gumamit ako ng spiral ng notebook at yung kanyang pakpak at katawan galing dito sa puno. Yan ang tinatawag na pagkuskus o rubbings. Ngayon, gagamit naman tayo ng mga gamit na palito ng posporo. Siguraduhin nyo huwag nyong sindihan ng mga posporo dahil sayang naman siya at delikado rin yan sa bata. Ngayon, lalagyan natin ng pandikit dahil sa pamamagitan ng palito ng posporo, gagawa tayo ng drawing na gagamitin natin sa pagkuskus. Ang gagawin ko, isang bahay kubo. Yan. Gagawa tayo ng bubong ng ating bahay kubo. Unti-unti natin bubuuin ang ating drawing. Yan. Dahan-dahan nyo gagawin yan. At kapag natapos na yan, papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan. Ganito. Meron akong ginawang bubong, pintuan, may haligi ang bahay, pati hagdanan. Ito ang gagamitin natin para sa ating pagkuskus. Kumuha tayo ng papel, papatong uli natin ang papel, at kumuha uli tayo ng crayon. At lalabas ang ating palito ng posporo dahil nakaangat nga siya sa papel. Pwede tayong gumamit ng iba't ibang kulay ng crayons. Yan. So nakikita na yung pintuan, haligi, tapos gamit naman tayo ng kulay pula. Ayan, meron na tayong drawings na ang gamit ay ang pagkuskus. Pwede tayong gumawa ng maraming bahay kubo dahil
meron na tayong tinatawag na pattern. Marami na tayong drawing na galing sa pagkuskos. Pwede natin gamitin sa greeting card, mga pambalot ng regalo, at kung ano-ano pa. Sige, kuya. Maghanap na ako ng makukuskos. O sige, pero balik kayo uli mamaya. Unggoy! Kuya, nasa na mga tsinelas mo? Kasi napag-isipan ko gumawa ng art na ang gamit ay stamping. Ano po yun? Ganito. Gumagawa tayo ng disenyo na ang gamit ay stamp. Ayan. Gamit ay stamp na gawa sa karton. Paano po ba yun? Papakita ko sa inyo ha. Ang kailangan lang natin ay karton, pandikit, paintbrush, lapis, gunting, tinta, o pintura. Ngayon, ang gagawin natin ay kunin natin ang lapis at magdodrawing tayo sa karton. Ang idodrawing ko, isang ibon na lumilipad. Gawin natin simple ang drawing dahil gugupitin natin siya at kapag masyadong detalyado, mahirap gupitin. Meron tayong ibon at magdodrawing din ako ng dalawang pakpak. Yan. Isa, tapos isa rin dito sa ibaba. Gupitin natin ang ating drawing. Dapat maingat sa paggamit ng gunting dahil baka makasugat. At kapag hindi nyo kaya, dahil nga matigas ang karton, pwede kayong magpatulong sa mas matanda. Yan. So, meron na tayong dalawang pakpak at katawan ng ibon. Gagawin natin dyan, kumuha tayo ng pandikit at ididikit natin sa isa pang karton. Dito sa likod, tapos didikit natin karton. Yan. At yung dalawang pakpak. Gaano po kalaki dapat ang karton? Yung karton, dapat kasing laki ng isang bond paper dahil yun ang gagamitin natin sa ating disenyo. Lalagyan natin ng pandikit ang ibon para hindi sipsipin ng karton ang tinta o pintura. Kakalat natin ang ating pandikit, tapos hihintayin natin hanggang matuyo ang pandikit. Ngayon, tuyo na ang ibon, pwede na natin lagyan ng tinta. Pwede rin tayong gumamit ng pintura. Magamit tayo ng paintbrush, tapos lalagyan natin ng pintura. Yan. Yan. Lalagyan natin ng isang pakpak, ang katawan, buntot, at tuka ng ibon. Bago matuyo ang tinta, papatungan natin ng puting papel at dyaryo. Ngayon, aapakan natin siya para malipat ang tinta. Ayan. Tapos, tingnan natin. Ayan. Lumipat nga ang disenyo natin ng ibon. Pwede pa tayo gumawa ng marami pa. Lalagyan pa natin ng tinta para gagawa tayo ng maraming ibon. Yan. Tapos, apakan. At, ayan. Meron na tayong disenyo na galing sa stamp na gawa sa karton. At kapag natuyo na ang tinta, pwede tayong gumawa ng mga palamuti
sa gilid. Gagamitin ko uli itong galing sa puno at crayon. Yan. Yan, meron na tayong frame. Tapos magdodrawing ako ng dahon na dala-dala ng ibon. At dito sa ibaba, susulat natin ang kalayaan. Ayan, meron na tayong ibon na simbolo ng kalayaan. Ang galing naman. Pati pa kasama sa paggawa. Kakaiba, kuya. Siyempre, kasi sa art, lahat pwedeng gawin. Mamaya, meron pa akong ipapakita sa inyo. Sana magugustuhan ninyo. Yay! Sige, kuya. Meron akong natanggap na sulat galing kay Kylene Jean Talikdan. 9 years old siya at nakatira siya sa Malolos City, Bulacan. Nag-aaral siya sa Lord's Angels Montessori School. At meron siyang painting na pinadala sa atin. Tingnan niyo. Ang sabi niya, ang picture na ito ay galing sa kanyang imahinasyon at ang gamit niya mga cotton buds. Linagyan niya ng watercolor ang cotton buds tapos dinampi niya sa papel. Ang tiyaga-tiyaga ni Kylene kasi gumamit siya ng maraming kulay sa paru-paro, bulaklak, dahon at puno. Tapos meron siyang linagay, things in the rainbow garden. Kaya naman pala ang daming kulay na ginamit niya. Maraming salamat, Kylene. O ano, subukan niyo rin ha. Gusto kong makita ang mga artworks ninyo. Ipadala sa Art is Cool, P.O. Box 2123-1161, Central Post Office, Diliman, Quezon City. O i-email nyo ako sa artis-cool@probprod.com. Pwede nyo rin dalhin ang mga ito sa mga branches ng Pape Melroti. Aasahan ko yan ha. Kuya, ba't wala kayo sa bodega? Tapos ng art school? Hindi pa. Eh, ba't po kumakain kayo? Hindi. Kasi ito yung susunod nating project. Ha? Ang paggawa ng tinapay? Hindi. Tingnan nyo na maigi. Ay, meron pong tala sa tinapay. At madali lang tong gawin. Kumuha lang tayo ng tinapay, tapos ang gagawin natin ngayon, magdodrawing tayo sa tinapay na ang gamit ay kutsilyo. Dapat maingat sa paggamit sa kutsilyo, mas maigi kung magpapatulong tayo sa matanda o sa magulang ninyo. Yan, magdodrawing tayo ngayon ng bibig. Isang bibig na nakangiti. Yan. Siguro halos hindi nyo makikita yan sa camera, pero mamaya, lalabas yan. Pagkatapos nun, magdodrawing naman ako ng ilong. Ayan, magdodrawing tayo ng ilong at dalawang mata. Isang mata dito, tapos isa pang mata. At magdodrawing na rin tayo ng kilay. Dalawang kilay, dalawang mata, isang ilong at isang bibig. Ngayon, ang gagawin natin, tutustahin natin ang tinapay sa kusina. Tara! Ito si Kuya Roger ng Cafe Pape Melroti. Tutulungan ako tutustahin ang ating tinapay. Tama. Ayun. So ang ginagawa po natin, tinutusta natin ang tinapay. Tapos yung diniin kong drawing, may iwan siyang puti. Opo. Tapos yung hindi ko dinawingan, magiging brown. So lalabas po yung drawing. Okay. Gaano katagal kaya po? 3 minutes lang. 3 minutes lang. Ayun! May mukha ang tinapay. Yan yung drawing ko kanina. Maraming salamat, Kuya Roger. Ngayon, meron pa akong ginawang disenyo sa dalawang tinapay na tinutusta ni Kuya Roger. Ayan, ang bilis ah. Sige nga ako. Ayun.
Art is cool na tinapay. Salamat po. Salamat, Kuya Roger. Ayan. Uy, maganda raw, sabi ni Kuya Roger. O ayan, maski tinapay, pwedeng lagyan ng disenyo. Maganda na at masarap pa. O, kain muna tayo.